Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video ito, matutuklasan nyo kung bakit nababaliw ang mga pusa sa halamang ito. Bakit mahilig ang aso ilabas ang kanilang ulo sa bintana ng sasakyan? At bakit nga ba nagwawala ang mga hayop pag nasa harap sila ng salamin? Simulan natin ang kwentuhan sa kayang gawin ng mga sanggol. Noong 1997, nakunan sa video ang bagong silang na baby na kayang kumapit sa kamay ng doktor nang hindi man lang bumibitaw. Ang galing, no? Ang lakas pala ng mga baby. Hindi nyo ba napapansin kung bakit sobrang higpit humawak ng mga baby? Kaya nga huwag nyo ipapahawak sa baby yung buhok nyo kasi sasabunutan kayo niyan. Sabi ng mga scientist, maaaring na-develop ang ganitong talento ng baby dahil noong unang panahon, ang mga baby ay dapat palagi nakakapit sa kanilang nanay para kapag merong peligro, hindi sila madaling maihiwalay sa kanilang nanay. Kumbaga hindi malalaglag ang baby sa kanilang nanay tuwing may emergency. Ang tawag sa pagkapit ng baby sa anumang bagay ay palmar grasp. Involuntary ang palmar grasp. Ibig sabihin, hindi kayang pigilan ng mga baby na kumapit sa kung saan saang bagay dahil likas sa kanila ang kumapit ng mahigpit. Kung ganon ang instinct ng mga baby, bakit naman likas sa mga kuting ang manigas ang katawan pag hinahawakan sa batok? Di ba yung kuting pag pinisil mo yung balat nila sa batok, parang bigla na lang silang naninigas? Nagawa mo na ba yun? Ayon sa mga eksperto na sumusuri sa behavior ng mga hayop, maaaring nag-evolve ang mga pusa na napaparalyze sa tuwing hinahawakan sa leeg para hindi mahirapan ang kanilang nanay na ilipat sila sa ligtas na lugar. Di ba? Ang hirap nga namang magbitbit ng anak pag masyadong makulit. Kaya ayon, dinisenyo ng kalikasan ng mga kuting na naninigas ang katawan para hindi mahirapan ang kanilang nanay. Kapag kinagat ka ng pusa, kagatin mo rin sa batok para huminto siya. Kung malaki na ang iyong pusa, huwag mo na silang subukan pang buhatin ng hinahawakan sa batok. May stress lang kasi ang pusa at masasaktan pag binuhat mo sila sa ganyang paraan. Yung iba nga nilalagyan nila ng sipit sa batok ang pusa para kumalma at hindi na lumaban. Ang tawag nila dito, clipnosis, kasi nga clip ang gamit at parang na-hypnotize. Pero huwag niyo itong gagawin kasi sa totoo lang, sa tingin ko nai-stress ang pusa pag palaging pinipisil ang kanilang batok. Kaya mas maganda, gawin mo na lang itong pag-emergency o pag kailangan mo lang pakalmahin ang pusa. Kung may isang eksperimento na gusto kong subukan sa pusa, yun ay yung maglagay ng masking tape tapos kusa raw na papasok dito sa loob yung pusa. Marami kasing gumawa ng ganitong challenge sa TikTok at ang sabi nila, totoo nga daw na pumapasok ang pusa sa loob ng masking tape. Pero, totoo kaya na likas sa pusa ang pumasok sa loob ng guhit? Nung ginawa ko kasi to, ayaw ng pusa ko pumasok dun sa loob ng kahon ng masking tape. Posible raw kasi na baka kaya lang gusto pumasok ng pusa sa loob ng linya ay dahil kakaiba sa kanila ang amoy ng masking tape. Akala tuloy ng mga tao na gusto ng pusa sa loob ng linya pero ang totoo, curious lang talaga ang pusa sa amoy at itsura ng masking tape. Pwede niyong gawin ang eksperimentong ito at pakicomment sa ibaba ng video kung pumasok nga ba yung pusa nyo sa loob ng linya. Ang isa pang eksperimento na sinubukan ko sa alaga kong pusa ay kung ano ang magiging reaction niya pag binigyan ko siya ng catnip. Palagi ko kasing napapanood sa social media yung mga pusa na parabang nababaliw pag nakaamoy ng catnip. Sabi ng iba, para daw itong drug pusa na nakakahay at parabang nawawala sila sa kanilang sarili. Ang catnip ay isang halaman ng Nepeta cataria na kapamilya ng mint. Nakaka-relax daw sa pusa ang amoy nito kaya may mga cat owner ang naaaliw sa reaksyon ng kanilang pusa pag binigyan nila nito. Ayon sa mga cat expert, ang halamang catnip ay may kemikal na nepatalactone na nakaka-relax sa pusa. Isipin mo na lang para itong version ng Vicks inhaler para sa tao. Pwede mo nga raw itong ipaamoy sa leon at magiging kasing amo nito ang malambing na pusa. Ganun pala yun. Pag inatake ka ng leon, bigyan mo ng catnip para friends na kayo. Naisip ko tuloy na bumili ng catnip sa pet shop para subukan kung totoo nga ang chismis. 15 pesos lang yung isang sachet ng catnip sa Cartimar. Nung pinaamoy ko to sa pusa ko, parang wala lang, dead ma. Doon ko naisip, sayang yung 15 pesos ko.
Sa totoo lang ha, para talaga siya yung ipinagbabawal sa Pinas. Pero sabi nga ni Duterte, Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. nakita nyo ang epekto ng catnip sa pusa. Pero naisip nyo na ba kung ano ang epekto ng kemikal sa utak ng mas maliliit na hayop? Gaya na lang ng gagamba, sinubukan ng mga scientist na ipaamoy at ipainom sa gagamba ang iba't ibang kemikal at tinignan kung ano ang epekto nito sa kanila. Gaya na lang ng marijuana. Nang binigyan nila ng marijuana ang gagamba, nag-iba ang pattern ng kanilang sapot na parabang nakalimutan na ng gagamba kung ano ang tamang itsura ng sapot. Sinubukan din nilang bigyan ng chloral hydrate ang gagamba at ganun din ang naging resulta. Ang chloral hydrate ay gamot na ibinibigay sa pasyente na mayroong insomnia. Siguro, biglang inantok ang gagamba kaya pangit yung nagawa niyang sapot. Pinainom din nila ng kape ang gagamba para makita kung anong itsura ng sapot nito pag gumawa. Doon nila napansin na wala sa tamang forma ang sapot ng gagamba pag nakainom ng kape. Sa huli, pinagamit ng mga scientist ang gagamba ng benzedrine na isang nakaka-addict na droga na iligal sa ibang bansa. Ganon din ang epekto. Dahil sa droga, hindi nakagawa ng tamang forma ng sapot ang gagamba. Ganon pala yun no? Naisira din ang utak ng mga hayop pag nakadroga sila. Gaya nga ulit ng sinabi ni Duterte, Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. ito naman ang isa pang eksperimento na may nakakaaliw na resulta. Bakit nga ba iba-iba ang reaksyon ng mga hayop pag nakakakita sila ng salamin? Matalino ang mga aso pero pag nasa harap sila ng salamin, hindi nila nakikilala ang kanilang sarili. Ang iba, inaaway nila ang salamin kasi akala nila na kalaban yung nakikita nila. Pero may mga hayop gaya ng dolphin na sadyang matalino para malaman na sila lang din ang nasa refleksyon. Ang mga bata naman ay inaabot ng 18 to 24 months bago pa sila magkaroon ng sapat na talino para makilala nila ang kanilang sarili sa salamin. Kaya nga masasabi natin na palatandaan na matalino ang hayop pag alam nila kung ano ang salamin. Natutuwa pa nga ang mga elepante pag nakikita nila ang kanilang sarili. Inuusisa pa nila yung kanilang ilong pag nasa salamin. Yung mga aso, hindi nila alam ang salamin, kaya madalas, dinidedman na lang nila kung ano yung nakikita nila. Kung may salamin na gusto ng mga aso, yan ay kung ibababa mo ang salamin ng sasakyan at hahayaan mo silang ilabas ang ulo na parabang nakasakay sila sa roller coaster. Ingat ka nga lang at baka tumalo ng aso sa bintana at magdulot pa ng disgrasya. Hindi mapigilan ng aso ang ilabas ang kanilang ulo sa bintana dahil gusto nila ang mga samot-saring amoy na nasasagap nila pag namamasyal. Kung ang mga tao ay nag-i-enjoy sa sightseeing sa road trip, ang mga aso naman ay nasisiyahan sa mga amoy na nadadaanan ng sasakyan. Ganon din ang mga ibon na ito. Malakas ang pang-amoy ng sigal kaya hindi mo pwede itago sa kanila ang hawak mong pagkain. Lalapit at lalapit sila para nakawin yung pagkain mo. Sa abroad, matatapang ang sigal na mambuli ng tao. Pero dito sa Pilipinas, ang mga sigal ay takot lumapit sa Pinoy kasi baka hulihin sila at gawing ulam. Kung nag-enjoy kayo sa ating kwentuhan, sana ipindutin nyo ang like button. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Azra Agiel P. Reyes. Hello rin kay Haruka Yulia Kimura. What's up kina J. Lord at J. Uriel. Naruto Official. Belated happy birthday kay Austin Navarez. At sa buong Misa at Mendoza family. Maraming salamat sa inyong panunod. Now see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!